So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, since tatlo na ulit yung battle ng 1 minutes na uploaded sa channel ng FlipTop, eto na, no? Gaya nga nasabi ko sa inyo, yung 10 battles sa 1 minute, hatiin natin siya ng tatlong part. Tatlo muna, tatlo. First batch tatlo, second batch tatlo, yung third batch is yung 4. So na-review na natin yung first 3, no? Yung Hespero, Saint Ice, Katana, Crispy Pitus, Prince, tsaka Negoji. So kung hindi nyo nakita sa channel natin, pwede nyo balikan. Recently lang naman yun. Ngayon naman, yung tatlong uploaded naman ngayon is Fernie, yung laban ni Fernie, laban ni Casper, tsaka yung laban ni Lord Manuel, no? So ayun, yun yung next natin. Pero ngayon, since hindi ko napanood yung battle na to, yung Casper versus Arzone, so sabi ko nga sa inyo, nandito ako nung event na to, pero itong Casper versus Arzone is biglaan kasi to eh. Akala namin, no, mismo kahit si Casper na nakausap ko siya, akala namin hindi sila yung first battle, pero nagulat daw si Casper na tinawag sila na sila na yung lalaban. So ako, ang mindset ko that time is nasa pangatlo pa sila, kaya kumain muna kami ng girlfriend ko, kasama ang girlfriend ko. So kumain muna kami. Pagbalik namin, puta, tapos na yung battle ni Casper. Ang epic, no? Ang epic. So, hindi ko pa ito ilang beses na ako bumaba sa Motus. Nagkakausap kami ni Casper, nagkikita kami ni Casper, pero hindi ko pa siya nakitang bumatel live. So, shoutout kay Casper, grabe. So, shoutout din kay Arzone, na kasi akala ko hindi ako kilala ni Arzone, pero nung lumapit ako nung nung event na yan, syempre ako pagkilala ko yung mga battle MC, nagpa-picture ako. So, lumapit ako kay Arzone. Sabi ko, Zone, pwede pagpa-picture. Tapos, nagulat ako, kilala ako ni Arzone. So, shoutout kay Arzone din. So, maraming salamat. So, ayun, huwag natin patagalin to. Actually, ako gusto ko na itong mapanood kasi hindi ko nga ito napanood live. So, let's go. Sa minuto dapat, katumbas no na nga, 16 lines yun per round. Let's go. Pakinggan natin, unang banat, FlipTop 1 minutes Luzon, Arzone. Yo, paisa lang. FlipTop game! Game! Pinalabas ko yung Casper, mga tropa. Ako'y mambubulabog lang. Mula sa grupo ng Tacoma, multo daw yung gagong yan. Kaso sa multo, wala akong trauma. Pangbatang storya, baon yan. Kaya sabi ko, Sir Arik, ba't ako matatakot dyan? Casper versus Arzone. Ang tagal nun, Ang tagal ng setup or ang haba ng setup ni Arzone doon sa yung laro niya sa Tacoma, which is yung grupo nila Casper. Tapos yung bakit ako matatakot, so ba't ako. Ayos yun, pero ang tagal ang haba ng setup niya doon sa part na yun. Pangbatang storya, baon yan. Kaya sabi ko, Sir Arik, ba't ako matatakot dyan? Casper versus Arzone. Pagsisisihan mong sa FlipTop, dito tayo nagpang-abot. Ikaw yung multo, pero sa akin, ikaw yung mas mangingilabot. Malamang ay may kaba na sa dibdib mo nababalot. Tamang nakatapat ng CR itong maiihi sa takot. Ayun, maganda yun. Mahaba lang liig mo, hindi... Ang ganda nung laro niya doon. CR, maiihi sa galing. So, nagustuhan ko yung laro ni Arzone sa part na yun. Itong maiihi sa takot. Mahaba lang liig mo, hindi ka matangkad. Pwes pasok din yan sa concept. Binigyan ako ng shot para lang itaob tong long neck. Pag mahaba yung liig, malabo nang mag-joke. Ulul! Isang malaki na joke yan. Para sa akin, pag mas mahaba yung liig, mas madali lang din i-choke slam. O, tinira ko yung neck. So may next line pa ba?
Sige, next time na lang kasi yung next time mo na. Tama na yung topic sa neck. Sa kanya na tayo makinig. Magpasikat ka na. Masyado nang mahaba yung lieg. Sige, G. Rap ka na. Malaman pala yung round ni Arzone dito. So, sa mga hindi nakakaalam kay Arzone, sa mga hindi nakakakilala o hindi pa napapanood si Arzone, so, ano lang, recap lang natin. So, si Arzone po is finalist ng 1UP3 tournament sa FRBL. So, ito yung tournament kung saan nag-champion si Lord Manuel sa 1UP3. So, recap lang tayo ng mga champions sa 1UP ha. So, sa season 1, si Rafian. Tingnan nyo na, alam ko, kilala nyo na si Rafian, diba? Nasa isa buhay siya ngayon ng 2024 at nasa nasa isa buhay siya 2024 at nasa second round na siya ng tournament si Rafian. Season 2 champion, alam ko, since nakatuto kayo sa channel natin, I assume nakilala nyo na rin yun at napapanood natin yon sa Motus at kasali siya sa Pedestal 3 kaso nalaglag siya against Vicente. So I'm talking about Dave Denver. Siya po ang champion ng 1UP2 FRBL 1UP2. Pangatlong champ, re-reviewin pa lang natin sa 1 minutes, pero sabi ko nga sa inyo, na-review na natin yung lahat ng tournament sa 1UP. So si Lord Manuel po ang champion sa 1UP3, which is re-review natin yung battle niya against Mirage after this battle. Tapos yung fourth champion ng FRBL, walang iba kundi si Joss, na featuring dun sa kanta na ano yun? Ano yung title nun? Marikit sa Dilim? Marikit sa Dilim ba yun? So, di ko na matandaan kung ano yung title. So, ayun. Yun yung champ. Tapos, bakit ko na singit? Kasi, baka marami kasi sa atin, no? Hindi. Marami sa mga viewers natin, sorry, na hindi pa kilala yung mga nandito sa, sa 1 minutes, no? So, ako yung ina-explain ko sa inyo hanggat kaya. No, si Arzone po siya yung finalist ng 1UP3. Kalaban niya dun si Lord Manuel at sobrang lakas ni Arzone. Alam ko 8-0 siya noon eh. Undefeated siya bago sumalang sa finals against Lord Manuel. 'Di ba? Pero kung hihimayin nyo or kung babalikan niyo yung mga past battles ni Arzone dun sa tournament sa tournament, grabe yung pinakita niya doon, men. Grabe. Tapos mapapaisip ka na lang talaga kung magiging epektibo ba yon laban kay Lord Manuel na sobrang iba yung humor, 'di ba? So, yung about kay Lord Manuel, mamaya wag na natin muna pag-usapan dito, kay Arzone muna. So, going back, yung round 1 ni Arzone dito is ito rin yung Arzone na napapanood ko dun sa 1UP. So, ang siksik nung round 1 ni Arzone, especially yung second half, 'di ba? Ang lupit nung ender niya, no? Na sige rap ka, yung G rap ka na. Lupit nun, men. Tapos yung mahaba yung neck, di na malabo na mag-choke, tas choke slam. Basta yung pinaka second half ni Arzone is sobrang siksik. Sobrang nagustuhan ko yon. Ang daming punches doon, ang daming haymakers doon. Pero yung first half ng round 1 ni Arzone is medyo hindi pa ganun. Nahabaan nga ako sa setup niya dun sa isa yung yung first 4 lines niya, 'di ba? So parang sa akin medyo hindi sobrang haba, tapos hindi naging ganun ka-epektibo. Pero pagdating dun sa second half, ayun, pumalo na yung mga malalakas na suntok ni Arzone doon. So, yun, malakas, men. Ang ganda nung pampainit ni Arik para sa event na to. Ganito kalakas yung naging salpukan, pero hindi ko kasi napanood sayang. So, yun. Round ni Casper, pakinggan natin. Doon ang mahaba yung lieg. Sige, G, rap ka na. Kanina to, alat ang nanonood ng battle ko. Nirecycle lahat mga linya sa akin. Bobo! Game na? Game! Boss! Di ba sabi mo galingan na?
Tipong yung bitbit ko nakakasabik. Walang sisiyan ha. Pag sumakit yan dibdib mo, kakatapi. Kaya, agarang atak, ikutan. Agarang atak, ikutan. Ng anggulo, parang mugshot. Pagkalak, gigripuhan. Hanggang makita nyong mag-top out. Kaya, pasa na ba agad? Sa aking submission na entry. Huwag ka mag-alala, gutom di mawawala kahit pa makapag-FT. Kaya flip top game! Yes! Arson! Pangalan pa lang, baduy na! Ang masasabi ko lang dyan, apoy ya! Alam naman natin na yung rap name that may kinalaman sa sarili o kaya kung ano yung tunog niya sa rap, tama? Yeah. Kaya siya si Arson, kasi sunog ang balat. Ulul ka ba, Brad? Galing Floodway, hoy! Bulok ka ba at di pa subok halata? Nagpangalan ng apoy, itong lubog sa baha! Matulog talaga! O may pag-aasa ba to? Sa hangin kong dala, itong apoy nyo, abo! O apoy, bato, hangin, tubig, baha. Gets na ba ang reference? Parang Avatar lang, kompleto ko yung elements. O ano, Avatar ka din? Avatarandado ka, men! Eh sa battle, lunghang bano. Paano to naging Avatar? Ang na-master mo lang, bato! O adik! O adik! Tapos pag nagbabars, tingnan nyo, talsiklaway pa to. Sana makulong ka sa paggamit at yan ang bagay sa'yo. O tingnan nyo, paano laging sobra pati sa oras. Pero ngayon par, malabo mo ako mautakan. Kasi ano pa silbi netong R? 1 minute lang usapan. Ayos. Anong silbi netong R kung 1 minute lang usapan? So nilaro niya yung letter R sa R na oras, no? Hour, ganon. Okay, mahirap yung round 1. Pwede kong ibigay ng tabla yung round 1, guys. Sobrang humabol si Casper, no? Medyo katulad lang din ng atake ni R-Zone sa round 1 na yung umpisa is medyo matagal, no? Ang bagal, 'di ba? Nag-spit si R-Zone ng isang mahabang topic, tapos para sa akin yung pinaka punchline is hindi ganun ka-effective. Yung kay Casper naman, kinausap niya si Arik, tapos saka pa lang pumasok yung mga bara niya nung sagsabi siya ng flip top game, 'di ba? So matagal din yung approach ni Casper eh. Pero mas malaman eh, 'di ba? Mas malaman yung actually tabla eh, 'di ba? Tabla to actually. I can't decide sa round 1. Pwede kong itabla talaga. Parehas silang malakas, parehas silang matagal nakuha yung pinaka momentum sa round 1. Matagal pumasok yung first punchline, 'di ba? Nag-spit na sila pero hindi pa ganoon pumapasok yung mga punchline. So parehas silang ganoon na nag-spit na tapos nakailan pa bago pumasok yung pinaka punchline talaga. So parehas silang may ganong story. So second half nila parehas malakas. Second half ni Arzo malakas, ni Casper malakas. So I can't decide pa sa round 1. Siguro itatay ko muna to sa score na 9 points. Deserve yung dalawa yung 9 points dito, men. So hindi ko pa kayang i-10 kasi nga sabi ko sa inyo may nakita akong flaws, which is yung antagal nga nilang nakuha, tapos medyo natagalan pa ako sa pag-cope up nila dun sa momentum nila. So ayun, 9 points for them sa round 1. Nagsusukatan pa yung dalawa, pucha. Malakas yung R-Zone, men. Nagustuhan ko yung mga haymaker niya sa bandang huli kasi sobrang naging effective nun, lalo na yung ender niya. Ang ganda rin ng ender ni Casper, no? Ayan, lupit ng ender ni Casper na mo pa yung R kung 1 minutes lang yung usapan, pero hindi mo pwedeng i-disregard yung ender ni R-Zone na sige G, rap ka na. Ang angas nun, men. Sobrang angas nun. So round 1 itatabla ko muna sa 9 points, okay? Round 2. Ano ang balat pa natin? Yo, isa pa, game. Round 2, game. Game! Ano daw silbi ng R? 1 minutes lang daw yung usapan. Tangin na pag in-upload yung video, alam mo kung sino yung mas mahabang oras sa atin na galawan. Tangin, ang haba rin ng oras mo, gago. Di ba? Pansin nyo, ang haba ng oras nyo. Round 2, game! Game! Sinong mas deserving makapasok sa amin? Ito bang puro patawa at walkline?
Lalaitin mo akong maitim. Malamang dun pa lang alam na sinong dapat tapatan ng spotlight. Dun pa lang alam na sinong dapat tapatan ng spotlight. Ah shit, tapatan ng spotlight. Ay gago, nag-choke. Lagi niyang pinagmamalaki. Lahat daw sa grupo nila nagmumulti. Eh di may talent lahat. Congrats, nagagawa niyo na ng mabuti. Yung basic requirement ng rap. Debut battle mo pa lang, Casper, last battle mo na. Dito na magtatapos yan. Sa plano kong umabante, hinarang nyo kaluluwa. Pwes madali lang akong tatagos dyan. Eto na ba manok ng Tacoma? Tingin nyo ba panabong yan? Para yung nilaban yung manok na pangtupada sa manok ni Atong Ang. Kung sa motos nga dinurog at tinalo lang ni Atoms yan, eh mas malakas pa sabog ko na dulot parang atom bomb. Kasi napakawak neto, tas nagpi-feeling marahas, eh ano kung Casper to? Balahibo ko'y di mo na pataas, extra ka lang ni Reto. Ako pa rin ang malakas, isa ka lang sa mga kas, pero ako ang bida sa palabas. 1 minute lang. Yeah, nag-explain ka ba? Okay, so sayang yung round 2 ni Arzone para sa akin kasi may laman no? May laman, may punto, mabigat yung punchline. Kaso yung slip ups niya is sobrang naka-apekto nun kasi since maikli nga lang yung time na allotted sa battle na to, 1 minuto nga lang. So yung starter ni Arzone sa first half, sobrang laking sobrang laking epekto nun kasi yung remaining seconds dapat pulido na at dapat hindi lang pulido, no? Hindi lang basta pulido yung ma-perform mo doon sa remaining na seconds sa round mo, kundi kailangan ma-deliver mo rin ng maayos, ng may diin para makuha mo yung tawag dito, makuha mo yung atensyon ng mga tao, no? Kasi pag hindi mo na-deliver ng maayos yung mga lines mo after mo mag-stutter, hindi na yun tawag dito, hindi na niya yun kayang ma-fill upan, 'di ba? Kasi syempre yung stutter or yung choke is parang butas yan or hole na kailangan mong takpan hanggang sa mapatag na ulit, no? So nakikita ko kasi yung choke as ganon. So ilang beses na tayo nakapag-review ng mga battle MC or battles na nag-choke, pero since naging malakas nga yung pagbawi nila right after their choke, natatabunan nila yung choke na yun or yung hole na yun at maging patag ulit. Pero syempre sa scoring hindi na natin kayang i-perfect yun. So sana naintindihan yun. So yung round 2 ni Arzone, may stutter, and after his stutters, hindi na naging enough pantapal yung mga inispit niyang lines para ma-fill upan yung choke na yun. So sayang kasi malakas yun. Andun yung mga effective lines dun sa second half, but I think it's not enough. So sa performance medyo tagilid si Arzone dito. So tignan natin si Casper. 1 minute lang. Yeah, nag-explain ka ba? Game! Sabi na nga ba? Tacoma, leeg. Tangina, ano ba sasabihin mo? Casper, magtatapos ka sa R. Tinalo ko yung tumalo sa'yo. Ano, Arson, hanggang dulo yun ba? At kung may linya kang Ghost Rider, tama ka dyan, brother, kasi tong apoy, nasa ulo ko na. Kaya kung sakaling may bagong gimmick ka, hirit pa, no? Wag mo na pilit, gago. Wag ka na magbagong pakulo. Mainit na ako. Mukhang may galit sa'yo si Arik. Arson, yun ang aking husga. Tingnan mo sa fryer pag hinanap, talagang gusto kang matusta. Ngayon magtatapos ka. At ang degree ma-earn, sunog na sunog, second degree burn.
Ano, kaya wag mo akong yayabangan sa pag-aaral o sa battleman. Bachelor tinapos ko, ikaw bachelor lang! Tangina neto'y babalik-balik lang, pero madasalin yan. Nilaro niya yung amen sa amen. Hey! Word pray! Word pray? Pero di ba sinabi na yan ni Price Tag? O paano naging magaling yan? Ginamit na yan ng shots fired, huwag kang nakikibaril dyan! Yung laban nila ni Lord Manuel, puta gumanti lang sa ginawa mo, feeling mo aping-aping ka, no? Ayoko na, nanonolak siya. Puta daig pa si J Black. Di pa tapos yung laban, nag-walkout na. Halatang natakot ka, hoy! Sa nangyaring enkwentro, kung ako nakatapatan ng Lord, dadaling ko siya sa impyerno. Pag di ka naawa sa katawan mo, inaasar mo grupo nila, paano kung banatan ka? Paano hate pa? Nilalait yung triangulo netong out of shape na, ay sos! Tangina, kaya tong maulit lang sinapit mo kay Manuel. Matuturuan na naman tong gago ng lesson. Alam mo na kung saan ka lulugar. Di na bagay sa'yo matalo sa Quezon. Tangina, solid ng round 2 ni Casper. Ang linis pa. So, nagets ko yung reference ni Casper kasi napanood ko na nga yung laban ni Arzon tsaka ni Lord Manuel. And yes, totoong nagkapikunan yun, nagkatulakan. Meron pang ang may cut footage pa nga yun. So, alam ko na sa YouTube yun, in-upload yun ng FRBL. So, panoorin nyo na lang kung hindi nyo pa napanood at kung hindi kayo familiar doon. So, panoorin nyo yun. Pero, i-recommend ko talaga na panoorin nyo yung Lord Manuel versus Arzon. Tangina. Kung may oras kayo, panoorin nyo yung buong battle, yung buong tournament. Tangina, doon nyo makikita kung gaano ka-consistent si Arzon. Sobrang consistent ni Arzon from eliminations, round 2, semifinals. Kaso nga lang pagdating sa round 3, hindi niya nabasag yung humor ni Lord Manuel eh. So yun, para sa akin. So yun, round 2 ni Casper. Tayo na sobrang solid nun. Regardless, kita nyo naman yung siguro yung oras, ang haba. Pero kahit magputol tayo or kahit hindi na, sobrang pulido pa rin nun, sobrang linis pa rin nun. Ang ganda ng reference, sabi ko nga sa inyo, naintindihan ko yung reference ni Casper sa battle na to, sa round na to rather. So I'll go for Casper dito sa score na medyo malayo to. 10-8. Actually dapat 10-7 eh. Pero sige, props kay Arzon. 10-8 for kasi 9 points yung binigay natin sa round 1. Tinabla natin yung round 1 kasi hindi ko pa nga makita yung difference ng dalawang MC. So, pagdating sa round 2, nagpakita na yung difference na yun at nakita natin yung true performance. At may konting starter si Arzon. Kay Casper naman, malinis. After mag-starter ni Arzon, nakabawi naman pero I think hindi yun enough para matakpan yung hold or yung choke. Si Casper, palakas ng palakas yung mga wordplays, yung mga punchlines na tumatama kay Arzon. Mas direkta din si Casper. Pansin nyo yun, yung atake ni Casper, direkta talaga kay Arzon. So, dun pa lang sa content or sa writtens sa banggaan ng round 2, I think Casper got this. 10-8 na score. So, 19 for Casper, tapos 9-8 naman para kay Arzon 17. So, by 2 points, Casper. Round 1 tabla, round 2 Casper. 19-17. Round 3. Barat, pahinga natin! 3 minutes yun Round 3 game! Game! Lagi kang madaming kasama na nagre-react sa OA na tula mo. O palagi kang nagdadala pero ikaw yung dinadala ng tao. Sa mga liga na wala kang kakilala, hindi mo nagagawang tumayo. Kasi gusto mo lagi sa lamang ka, kaya naman magic mo yung panalo. Kaya sa flip top, huwag magtaka kung ako hindi mo mapabagsak. Hindi na to katulad ng mga laban mong may scripted na palakpak. Sanay kang dinadala ng crowd. Sa akin mas pabor pa yan. Sa arsonista na tapat, kaya matapos apo yan, mas madali ka nilang madadala kapag abo na lang.
Kaya ba't eto lang? Ganda nun, punto Kaya nun. ba't eto lang? Yo, check! Mas madali ka nilang madadala kapag abo na lang. Kaya ba't eto lang? Payat na mahaba, mukha kang PVC. Pwestong tubong Cavite, mabibenga sa panga. Babaluktot yan sa init itong puwersang dala. Pagkasiko titiklop, ano gets mo na ba? Na sa aking hit ay tutupi kapag ina-elbow kita. Sa sobrang init. Galing nun. Nagbanggit siya ng PVC. Tapos sa aking init, pag in-elbow, tutupi ka. So, alam niyo naman siguro, no? Sa mga gumagawa ng bahay dyan, or sa mga, di ba? Nag-aayos ng mga tubo. Di ba? Kapag pinalambot, or pag tinapatan ng apoy, yung PVC, di ba? Kaya nating i-bend yun nang hindi na nababasag. Kasi nga lumalambot yun para mukha siyang elbow. If wala kayong mabili sa hardware na elbow, alam niyo yun na lang yung ginagawa nyo, PVC na lang, tapos papainitan para maging ano. So sana sa mga nakaka-relate, perhaps sa atin, sa mga hindi naman, sana nag-gets nyo yung ano ko, explanation ko doon. Puwersang dala. Pagkasi Pwestong tubong Cavite, mabibenga sa panga. Babaluktot yan sa init itong puwersang dala. Pagkasiko titiklop, ano gets mo na ba? Na sa aking hit ay tutupi kapag ina-elbow kita. Sa sobrang init, sa impyerno na punta itong kaluluwa. At ang yugto nitong multo ngayon magtatapos na. Wala nang Casper, hindi nyo na maririnig mga mahihinang tula. Ngayong nakita nyo na si Per, pinatahimik ko na. Kaya Sir Enigma, ano na? Sinunod ko yung sinabi mong 1 minutes pa lang dapat ay isasagad na to. Ilagay mo ako sa mas mahabang time limit, may ilalakas pa to. Ayos. Akala ko ang ganda ng laro ni Arzon dun sa C Per, pinatahimik ko na. Tain ang angas nun. Parang sa dami ng battle ni Casper na napanood ko, walang gumamit ng ganun yung C Per. Angas nun. Naangasan lang ako dun sa part na yun. Ano pa? May dapa pa rin ng konti sa performance si Arzone. Pero sobrang minimal nun compared dun sa kanina na medyo totally, hindi siya totally, basta nawala lang talaga siya doon. So medyo, kung i-compare natin yung 2 and 3, mas malinis pa yung 3. Okay? And talking about round 3 of our zone, I think parehas lang siya dun sa round 1 na performance, na may konting pinaghalo ni Arzone malinis na mga punchline, kaso may konting stutter. So pinaghalo niya yung 1 and 2 niya. So mahirap yung round 3, pero siguro sa part na to, since crucial yung round 3, kasi may isa tayong table sa round 1, tinabla natin yon. Round 2 binigay ko yun kay Casper. So itong round 3 pinaka crucial to para sa akin. So I think we should listen first to Casper's round 3. Ilagay mo ako sa mas mahabang time limit, may ilalakas pa to. May ilalakas pa daw yung gago. Salamangka Magic, tanginan layo na Orlando. Joke lang yun. Wala na ako ribat na ngayon. Game! Siya si Ryan Liberato. Finalist ng FRBL, wag daw ako masyado makampante, di madaling talunin to. Pes kung si Ryan kalaban, talagang aayu. Okay. Nabanggit ko na yun sa inyo, finalist ng FRBL. Siya si Ryan Liberato. Finalist ng FRBL, wag daw ako masyado makampante, di madaling talunin to. Pes kung si Ryan kalaban, talagang aayusin ko. Todo bida. Okay, si Ryan ang totoong pangalan ni Arzone. Tapos kung si Ryan na ayusin ko, si Ryan, nilaro lang ni Casper yung pangalan, no? Ryan tsaka si Ryan na sira, no? Yan. So, yun lang naman yung pinaka laro doon. Finalist ng FRBL, wag daw ako masyado makampante, di madaling talunin to.
Pes kung si Ryan kalaban, talagang aayusin ko. Todo, bida. Yung grupo ko nasa Flip Top Festival. Puro ebas, yabang. Andun na, di naman grupo ko. Nag-entrance nga lang. Ulul, singit ka lang doon. Mapasali lang sa grupo, nagpakaalalay yan. Kahit di na maalala yan, basta kakaalay niya ng alay, yan naging alayan siya. Magaling. Tangina mo? O, kinangina mo nga. Nagbunga ka kasipsip. Kaso alanganin yun. Pinilit mo pa maging no manas, wala ka namang mamanahin doon. Siya raw yung bata na Rizal. Kaya pala mo'y Pepe. Baka mag-abroad ka din ha. Dito na lang sa Pinas, wag mo napilit sir. Kasi pag nilabas ko baho na itong Pepe, ang kailangan mo PH care. Kaya i-comfort nyo na to. Kasi umpisa pa lang, napaalibag na to. Wala ba nakakuha ng point nun? Bago pa magsimula yung round, may Rizal nang hinagi sa toss coin. Kaya kung yayabangan ako netong taga FRBL, sablay ang pinlano mo. Baka nakakalimutan mo yung kampiyon nyo ron, tinalo ko. Oo, Okay. Yung kampiyon nyo doon, tinalo ko. So, Dave Denver. Si Dave Denver yung tinatukoy ni Casper dito. Utang, angas ng swag nun ah. The swag. Angas nun. May konting pasundot eh. Diba? Naglaban si Casper tsaka si Dave Denver. Yun yung debut battle ni Dave. So, champ versus champ agad sa Motus. Di ko alam kung saan sa ano ata, sa Sin Zone ata. Hindi ko alam kung saan nag-champion si Casper nung panahon na yon kasi tatlo na yung kampeonato ni Casper. Sin Zone. Saan ba yung dalawa? Nakalimutan ko yung dalawa. Pero alam ko Ekisan ata yung isa. So yung isa di ko alam. Di ko sure yung dalawang kampeonato niya. Basta yung Sin Zone, alam ko siya doon. So yun. Baka nakakalimutan mo yung kampiyon nyo ron, tinalo ko. Oo, nakaraang taon! Tumalo na ako ng yung kalugar. Partida yun ay top tier na. Patunay lang na matagal ko nang binaliktad tong Rizal. Oo, last year pa, kaya mo! Angas, di ba? Corny, pero ako naisip nun. natawa si Arik. Tumalo na ako ng yung kalugar. Partida yun ay top tier na. Patunay lang na matagal ko nang binaliktad tong Rizal. Oo, last year pa, kaya mo! Angas, di ba? Corny, pero ako naisip nun. 5 letters lang o yan. Nagram nyo lang o. Kaya mo, future is bright sa ating lugar, wag na mag-alala. Ngayong may nadagdag na dasma, talagang mas dama na. O mas naging, may dating. Babalik yung dasma kung saan to nababagay, dasma ting. Tangina mo, kaya bugbog ka na, boy. Tupok ka ba, hoy? Unano ka. Mapa-arson manuapoy. Pulado na. Time lang ito mag-ihay para sila. Round 3 malinaw yon kay Casper na yon. Hindi ko na masyadong tinignan yung oras doon. Yung ano na lang, yung pinaka-performance na lang, tsaka sa mga haymakers na in-spit or na deliver ni Casper. Mas marami ding mga punto, mas marami ding mga punchline, mas creative, no? Andun yung mga wordplays ni Casper. So kung creativity lang ng writtens, kuwang-kuwa ni Casper yon. Kung paramihan ng mga punchline at haymakers, kuwang-kuwa ni Casper yon. Kung sa performance naman tayo mag-base, I think Casper got that also. So yun, medyo nagkulang lang si Arzon sa part na to, pero kung na-maintain ni Arzon yung performance niya sa round 1, I think didikit pa to no, sa 2 and 3. Pero dahil nga may konting slip up sa 2, diba? Tsaka sa 3, kailangan makita yun kasi props dun sa sa performance ni Casper na sobrang linis, sobrang pulido from round 1 to 3. Okay? So yun, 10 points pa rin ang ibibigay ko kay Casper sa round 3. So 9, 10, 10. So yun, I think yung scoring ko dito sa rounds 2 and 3, enough yun, convincing yun for me kasi yung round 1 medyo nagsusukatan pa yung dalawa diba?
29 points para kay Casper. Kay Arzone, meron siyang 9 tapos 8. So 16-25. So 29 to 25. Round 1 tabla. Rounds 2 and 3, I'll go for Casper. Flip top 1 minute Luzon. Isa pang beses para kay Casper at Arzon. Mag-iay tayo lahat to. Solid yung laban na yun. Boto ng Horado. 3-0. Mag-iay tayo lahat para kay Casper. Shoutouts pa rin Arzon. Thank you, Thank you. Yo, shoutout nga pala sa ano. Ay, wala pa pala. Shoutout nga pala kay Rizal, pati ano, kay Tropang Papa Peron, kay Michelangelo Endoy, Moto Simpson, Death Music, Jason Pablo, Nakama, Stephen Music ni Vicente, nitong March, Mister Rezar na Marinduque, Barbero ko si Joel Levitt, kay Sai si Genesis, kay Rainy Love You, nalimutan ko ano. Gagi. May nagtripan si Casper. So, ayun lang. Wala talagang judging ang ano. Sinabi na yun ni Boss Arik nung live na hindi na daw niya pag-explainin yung mga judges. So, sana nakatulong, no? Sana nakatulong yung paghimay natin dahil hindi nga nagsasalita yung ano dito. Yung hindi nag-explain rather yung mga judges natin. So, ayun, round 1 para sa akin, round 1 tabla, 2 and 3 Casper. So, malakas naman yung pinakita ni Arzon pero medyo nagkulang lang yun sa 2 and 3. Okay, so ayun lang, kita-kits tayo sa another 1 minutes battle. So, I think I'll go for Lord Manuel tsaka Mirage kasi naalala ko yung battle na yun. Tangina, matatawa kayo dun sa battle na yun. So, yun na lang, kita-kits tayo dun mga kumag. Peace out.